Sa gitna ng patuloy na pagpapalakas ng Philippine Air Force, may isang magandang balita na tiyak na ikatutuwa ng maraming Pilipino at mga taga-subaybay ng ating military modernization. Paano kung sabihin natin na 4 sa 6 na bagong Super Tucano attack aircraft ng Pilipinas ay halos tapos na at nakapintura na? Ibig sabihin, malapit na talaga silang dumating sa bansa. Ano nga ba ang kahalagahan nito, at gaano ito makakatulong sa kakayahan ng ating Air Force? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kinumpirma ng isang Brazilian aviation page na inaasahang made-deliver ng Embraer ang 6 na A29B Super Tucano light attack aircraft na inorder ng Pilipinas sa loob ng ikalawang kalahati ng taong 2026. Ayon sa aviation media outlet na AEROIN, nagkaroon ng pagkakataon ang kanilang mga mamamahayag na bisitahin ang pasilidad ng Embraer sa Sao Paulo, Brazil, at dito nila nakita ang kasalukuyang estado ng paggawa ng mga eroplano para sa Philippine Air Force. At ayon sa kanilang ulat, 4 sa 6 na Super Tucano na inorder ng Pilipinas ay nasa huling yugto na ng manufacturing process. Ang mas kapansin-pansin pa rito, nakapintura na ang mga ito gamit ang kanilang two-tone camouflage pattern at mayroon na ring shark mouth livery na nagbibigay ng mas agresibong itsura sa mga eroplano. Sa madaling salita, hindi na lang ito simpleng proyekto na nasa papel pa lamang. Aktwal nang nabubuo ang mga sasakyang panghimpapawid na ito at mukhang malapit na silang sumailalim sa mga final tests bago ihanda para sa delivery. Bagamat wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan darating ang mga ito sa Pilipinas, naniniwala ang AEROIN na base sa kasalukuyang estado ng produksyon, posible nang maihatid ang mga eroplano bago matapos ang taong 2026. Kung mangyayari ito, isa na naman itong mahalagang hakbang sa patuloy na pagpapalakas ng air capabilities ng Philippine Air Force. Marami ang nagtatanong kung bakit kailangan pa ng karagdagang Super Tucano kung mayroon ng naunang batch na ginagamit ng Air Force. Ang sagot dito ay simple lamang. Napatunayan na ng A29B Super Tucano ang kahalagahan nito sa mga operasyon ng Philippine Air Force. Simula nang dumating ang unang batch, naging mahalagang bahagi ito ng close air support missions, intelligence operations, surveillance missions, at maging sa counterinsurgency operations laban sa mga armadong grupo sa bansa. Dahil sa mahusay na performance ng mga eroplano, naging malinaw sa pamunuan ng Air Force na kinakailangan pang dagdagan ang kanilang bilang upang mas mapalawak ang kakayahan ng bansa sa pagsasagawa ng iba't ibang air operations. Ang A29B Super Tucano ay isang turboprop light attack aircraft na ginawa ng kumpanyang Embraer ng Brazil. Kilala ito bilang isa sa mga pinaka-epektibong light attack aircraft sa buong mundo at ginagamit na rin ng iba't ibang bansa dahil sa kombinasyon ng mababang operating cost at mataas na combat effectiveness. Kaya nitong magsagawa ng close air support missions, armed reconnaissance, border patrol, at maging ng pilot training. Maaari rin itong magdala ng iba't ibang klase ng armas gaya ng machine guns, rockets, guided bombs, at iba pang precision munitions depende sa pangangailangan ng isang bansa. Isa sa mga dahilan kung bakit naging popular ang Super Tucano ay dahil mas mura itong patakbuhin kumpara sa mga jet fighter. Sa kabila nito, napakataas naman ang pagiging maaasahan nito pagdating sa mga operasyon laban sa mga kalaban na hindi nangangailangan ng paggamit ng mas mamahaling supersonic aircraft. Para sa Pilipinas, napakahalaga ng ganitong klase ng eroplano dahil marami sa ating mga misyon ay nangangailangan ng matagal na paglipad at kakayahang magbigay ng suporta sa mga tropang nasa lupa. Kapansin-pansin din na ang ikalawang batch ng A29B Super Tucano ay hindi bahagi ng Horizon Program ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa halip, pinondohan ito gamit ang taunang capital outlay allocations ng Philippine Air Force para sa fiscal year 2024. Ipinapakita lamang nito na determinado ang pamahalaan at ang Philippine Air Force na ipagpatuloy ang modernization efforts kahit na may iba't ibang hamon sa budget at iba pang prioridad ng gobyerno. Sa pamamagitan ng paggamit ng annual capital outlay allocations, nagkaroon ng paraan upang maituloy ang pagbili ng karagdagang mga eroplano nang hindi na kinakailangang hintayin pa ang susunod na yugto ng Horizon Modernization Program. Kung matatandaan, ang unang batch ng Super Tucano ng Pilipinas ay dumating noong taong 2022 at agad itong naging bahagi ng operasyon ng 15th Strike Wing ng Philippine Air Force.
Mula noon, ilang beses nang nakita ang mga ito sa iba't ibang military exercises at aktwal na operasyon sa bansa. Dahil sa kanilang flexibility at reliability, naging isa sila sa mga pinakaimportanteng assets ng Air Force. Sa pagdating ng karagdagang 6 na unit, mas mapapalawak pa ang kakayahan ng 15th Strike Wing at mas marami pang aircraft ang maaaring i-deploy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Makakatulong din ito upang mabawasan ang operational stress sa kasalukuyang fleet dahil magkakaroon ng sapat na bilang ng mga eroplano para sa rotation, maintenance, at mga training activities. Bukod dito, mas magiging handa rin ang Air Force sa pagtugon sa iba't ibang emergency situations at national security challenges. Bagamat pangunahing ginagamit ang Super Tucano para sa counter-insurgency missions, maaari rin itong magsagawa ng maritime patrol at surveillance missions. Mahalaga ito lalo na sa isang bansang tulad ng Pilipinas na binubuo ng maraming isla at may malawak na karagatan na kailangang bantayan. Sa kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon, mahalagang magkaroon ng sapat na bilang ng mga aircraft na kayang magsagawa ng regular patrols at mabilis na tumugon sa anumang banta o insidente. Samantala, patuloy ring pinapalakas ng Philippine Air Force ang iba pang bahagi ng kanilang modernization program. Kabilang dito ang pagkuha ng mga bagong radar systems, transport aircraft, helicopters, at maging ang paghahanap ng mga bagong multirole fighter aircraft para sa hinaharap. Kasabay nito, patuloy ring lumalawak ang kooperasyon ng Pilipinas sa iba't ibang kalyadong bansa pagdating sa defense at security cooperation. Sa kabuuan, ang balitang 4 sa 6 na bagong A-29B Super Tucano ng Philippine Air Force ay nasa final stages na ng manufacturing ay isang positibong senyales para sa patuloy na modernisasyon ng ating sandatahang panghimpapawid. Bagamat wala pang opisyal na petsa ng delivery, malinaw na malapit nang makita ng mga Pilipino ang panibagong batch ng mga eroplano na magsisilbi para sa seguridad ng bansa. Kapag tuluyan nang dumating ang mga ito bago matapos ang taong 2026, mas lalakas pa ang kakayahan ng Philippine Air Force na protektahan ang ating himpapawid, suportahan ang mga tropang nasa lupa, at tumugon sa iba't ibang hamon sa pambansang seguridad. At para sa maraming Pilipino, isa itong patunay na unti-unti ngunit tuloy-tuloy na umuusad ang modernisasyon ng ating armed forces. Ano ang masasabi ninyo sa nalalapit na pagdating ng karagdagang 6 na A-29B Super Tucano ng Philippine Air Force? Sa tingin ba ninyo ay sapat na ba ito, o kailangan pa ng mas marami pang attack aircraft para sa hinaharap? Ibahagi ninyo ang inyong opinyon sa comment section, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang updates tungkol sa Philippine defense at military modernization.